Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mapagpalang Miyerkules sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. At sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos sa atin na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo ng puno ng pagbabago, kaguluhan, at walang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo, mga kapatid. Ang The Solid Rock, mga kapatid, Morning Devotion, ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At yun ay walang iba kundi si Hesukristo. Ayon nga sa Mateo 7, talatang 24 hanggang 25, sinasabi roon na ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Umuhos man ang ulan, bumahaman at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Kaya, mga kapatid, ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Panginoong Hesukristo, hindi tayo madaling matinag sa mga problema, tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, pero nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay ang Panginoon. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, sa ating devotion, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato. Ika nga, The Solid Rock. Ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Ngayong umaga, mga kapatid, ang ating pagminilayan ay makikita natin sa mga awit, Kabanata 50, talatang 10. Ito ang sinasabi, mga kapatid. Pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kabululan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay panalangin para sa ating mundo. Aming mapagmahal at Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo na may mapagpakumbabang puso upang ipanalangin namin ang buong mundo. Ikaw ang may likha ng langit at ng lupa, ang Diyos na nagmamahal sa lahat ng tao, sa bawat bansa, sa bawat lahi, at sa bawat wika.
Panginoong Hesus, maawa ka sa mundong iyong generate na sa ngayon ay puno ng kaguluhan, may digmaan sa ibang bansa at paghihirap. Maraming lugar ang nakakaranas ng takot, kahirapan at kawalan ng pag-asa. Hinihiling namin, O Diyos, na iyong ipadama ang iyong kapayapaan sa bawat bansa at sa bawat puso ng mga tao. Dalangin namin ang mga pinuno ng mga bansa na sila ay iyong bigyan ng karunungan, katarungan at malasakit sa kanilang mga nasasakupan. Naway mamuno sila ng may katapatan at pag-ibig para sa kapakanan ng lahat. Panginoong Hesus, iangat ni namin sa iyo ang mga nagdurusa, ang mga may sakit, ang mga nawalan ng mga tahanan, ang mga biktima ng mga sakuna sa mga digmaan at kahirapan. Hipuin mo sila ng iyong kamay na nagpapagaling at nagbibigay ng pag-asa. Hinihiling din namin ang iyong salita ay patuloy na maihayag sa buong mundo. Naway maraming tao ang makakilala sa iyo at makaranas ng iyong pag-ibig, kapatawaran at kaligtasan. Turuan mo kaming maging instrumento ng iyong kapayapaan, O Diyos, na magmahal sa aming kapwa, tumulong sa nangangailangan at magdala ng liwanag sa mundong madilim. Sa lahat ng ito, tinaas namin ang papuri at pasasalamat sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming lakas at kanlungan. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na papasok ngayon, umagas, sa kanilang trabaho. Maraming salamat po sa bagong araw at sa pagkakataong makapagtrabaho upang matugunan ang aming mga pangangailangan. Sa oras na ito, Diyos, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kapatid na papasok sa kanilang mga trabaho. Panginoon, samahan mo po sila sa kanilang paglalakbay at ingatan mo sa sila saan man sila magpunta. Bantayan mo ang kanilang lakas at katawan. Bigyan mo ng malinaw na pag-iisip at pusong puno ng sipag at katapatan sa kanilang gawain. Naway maging maayos at ligtas ang kanilang trabaho sa buong maghapon. Gabayan mo sila sa pakikitungo sa kanilang mga kasamahan at sa kanilang mga pinaglilingkuran. Naway maging instrumento sila ng kabutihan, paggalang at pagmamahal sa kanilang lugar ng trabaho. Bulungan mo rin silang gawin ng tama at may integridad ang kanilang responsibilidad. Panginoong Hesus, pagpalain mo ang kanilang mga pagsisikap upang maging sapat ang kanilang kinikita para sa kanilang pamilya at mga pangangailangan. Ingatan mo sila sa anumang panganib, pagod o problema na maaari nilang mararanasan. Naway lagi nilang maramdaman
ang iyong presensya at gabay sa bawat gawain nila sa araw na ito. Amin ding ipinapanalangin sa iyo, O Diyos, ang aming mga matatanda, ang aming mga lolo at lola. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo na may pusong punong-puno ng pasasalamat para sa buhay ng aming mga senior citizen, sa aming mga lolo at lola. Salamat po sa mahabang buhay na iyong ipinagkakaloob sa kanila, sa kanilang karanasan, karunungan, at mga aral na kanilang naibahagi sa kanilang pamilya at sa komunidad. Panginoon, hinihiling namin na iyong patuloy na ingatan ang kanilang kalusugan. Bigyan mo sila ng lakas sa kanilang katawan, kapayapaan sa kanilang isip, at kagalakan sa kanilang puso sa mga pagkakataong sila ay nakakaramdam ng panghihina o karamdaman. Naway maranasan nila ang iyong kagalingan at pag-aaruga. Amang Diyos, yakapin mo rin sila ng iyong presensya sa mga sandaling sila ay nakakaramdam ng pag-iisip o kalungkutan. Ipaalala mo sa kanila na sila ay mahalaga, mahal, at hindi nakakalimutan. Naway madama nila ang pag-ibig mula sa kanilang pamilya, sa kanilang kaibigan, at sa buong komunidad. Pagpalain mo rin ang kanilang mga araw upang mapuno ng kapayapaan, pag-asa, at pananampalataya. Naway patuloy silang maging inspirasyon sa mas nakababatang henerasyon sa pamagitan ng kanilang pananampalataya, pagtitiis, at pagmamahal sa iyo. Turuan mo rin kaming mga nakakabatang henerasyon na igalang, alagaan, at mahalin ang aming mga nakakatatanda. Bigyan mo kami ng pusong handang maglingkod at magpakita ng malasakit sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang buhay na naging pagpapala sa marami. Patuloy mo silang samahan at pagpalain sa bawat araw. Amin ang ipinapanalangin, Panginoon, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Kami po ay lumalapit sa iyo upang ipanalangin ang mga pinuno ng aming bansa, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakababang posisyon ng aming barangay. O Diyos, ikaw ang Diyos na nagbibigay sa kapangyarihan at nagtatatag ng mga pamahalaan. Kaya bihiniling namin, O Diyos, na iyong patnubayan sa kanila ang sa bawat desisyon kanilang ginagawa. Panginoong Hesus, bigyan mo sila ng karunungan, malinaw na pag-iisip, at pusong may malasakit sa sambahayan ng Pilipino. Naway mamuno sila ng may katapatan, katarungan, at integridad. Ilayo mo sila sa tukso ng kasakiman, katiwalian, at pansariling kapakanan. Tulungan mo silang maglingkod ng may tunay na pagmamahal sa bayan. Naway ang kanilang mga plano at gawain ay magdala ng kapayapaan, kaayusan, at kaunlaran sa aming bansa. Gabayan mo sila, O Diyos, upang gumawa ng mga desisyong makabubuti sa mahihirap, sa nangangailangan, at sa kinabukasan ng aming bayan. Panginoong Hesus, dalangin din namin ang pagkakaisa sa bawat Pilipino. Turuan mo kaming magtulungan, magmahalan, at manalangin para sa aming mga pinuno. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Naway ang iyong kalooban ang mangyari sa Pilipinas, at ang iyong kapayapaan
ang maghari sa aming bansa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. May-ari o katiwala. Ayan. Yan po ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid, no? May-ari o katiwala. Ang Book of Psalm 50:10 ay nagsasabi, sapagkat ang bawat hayop sa gubat ay akin, at ang mga baka sa libu-libong burol. Ang talatang ito, mga kaibigan, ay bahagi ng awit ni Asaph na nagpapakita ng kapangyarihan at pagmamay-ari ng Diyos sa lahat ng nilikha. Ang Diyos ang may-ari ng lahat, di ba mga kapatid? Ang unang mensahe ng talatang ito ay malinaw. Ang Diyos ang tunay na may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Ang mga hayop sa kagubatan, ang mga baka sa mga burol, at lahat ng nilikha ay pag-aari ng Diyos. Ipinapaalala nito na ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Minsan, iniisip ng tao na ang kanyang kayamanan sa lupa, ari-arian, ay kanya lamang. Di ba? Ngunit mga kapatid, ayon sa Biblia, lahat ng mayroon tayo ay mula sa Diyos. Ang ating buhay, mga kapatid, ang ating lakas, ang ating trabaho, at mga pagpapala ay kaloob lamang niya sa atin. Tayo ay parang mga katiwala lamang ng mga biyayang ito. Hindi nangangailangan ang Diyos ng anumang bagay. Ayon sa konteksto sa mga awit 50, sinasabi ng Diyos sa Israel na ang kanilang mga handog ay hindi dahil kailangan niya ng pagkain o hayop. Hindi tulad ng Diyos-Diyosan sa ibang reliyon noong sinaunang panahon na pinaniniwalaang kailangang pakainin. Kailangang pakainin o alagaan ng tao. Ang tunay na Diyos ay hindi nangangailangan ng anumang bagay mula sa tao. Mga kapatid, siya ang malikha sa lahat. Kaya wala tayong maibibigay sa Kanya na wala na siyang pagmamayari. Ibig sabihin nito, mga kapatid, na ang ating pagsamba ay hindi para punan ang pangangailangan ng Diyos. Ang pagsamba ay pagpapahayag ng ating pasasalamat at pagmamahal sa Kanya. Ang tunay na pagsamba, kung ang Diyos ay may-ari ng lahat, ano ang nais niya mula sa atin? Ano tanong doon? Ano ang nais niya mula sa atin? Hindi niya kailangan ng ating mga hayop o material na handog. Ang nais niya, mga kapatid, ang nais niya ay pusong tapat at pusong nagpapasalamat. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang ritual o tradisyon. Ito ay pusong nagpapasalamat sa Diyos, pusong buhay na sumusunod sa Kanyang kalooban. At ito ay pananampalatayang nagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos ay mas nalulugod, mga kapatid,
sa pusong mapagpakumbaba at tapat kaysa sa anumang material na handog. Ang ating pagtitiwala sa Diyos, dahil ang Diyos ang may-ari ng lahat, mga kapatid, Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Maaari tayong magtiwala sa Kanya para sa ating mga pangangailangan. Kung Siya ang nagmamay-ari ng buong mundo, tiyak na kaya niyang maglaan para sa atin. Diba? Kaya niya. Kaya, kapag tayo ay nag-aalala tungkol sa ating mga pagkain, sa ating trabaho, sa ating kinabukasan, sa ating pangangailangan ng pamilya, maaari nating tandaan, mga kapatid, na ang Diyos ay nagmamay-ari ng lahat. Ay, Siya ring nag-aalaga sa atin. Hindi tayo kailangang mabuhay sa takot, mga kapatid, o sobrang pag-aalala, dahil ang Diyos ay tapat na tagapagbigay. Ang tawag sa pasasalamat at katapatan, ang talatang ito ay paalala rin na ang lahat ng mayroon tayo, lahat ng mayroon tayo, mga kapatid, ay biyaya ng Diyos yan. Biyaya ng Diyos yan. Kung ganoon, ang tamang tugon ay magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat sa Diyos. Gamitin ng tama ang mga biyayang ibinigay niya. Mamuhay ng may katapatan sa Kanya. Ang ating buhay ay dapat maging handog ng pasasalamat sa Diyos na nagmamay-ari ng lahat. Ang mga awit 50:10 ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng nilikha. Hindi niya kailangan ang anumang bagay mula sa atin. Ang nais niya, mga kapatid, ay pusong tapat, nagpapasalamat, at nagtitiwala sa Kanya. Kaya sa ating buhay araw-araw, mga kapatid, naway matutunan nating magtiwala sa Diyos na nagmamay-ari ng lahat at magbigay sa Kanya ng pagsamba na nagmumula dito sa ating puso. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po sa iyong banal na salita mula sa mga awit na aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat ipinapaalahanan mo kami na ang lahat ng nilikha sa mundo ay pag-aari mo at ikaw ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging mapagpakumbaba at mapagpasalamat sa lahat ng iyong mga biyaya. Ipaalala mo sa amin na ang lahat ng mayroon kami, aming buhay, ang aming lakas, at mga pagpapala ay ito'y nagmumula sa iyo. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo sa bawat pangangailangan ng aming buhay. Kapag kami ay nag-aalala o natatakot sa hinaharap, ipaalala mo sa amin na ikaw ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat at handang maglaan para sa iyong mga anak. Bigyan mo kami ng pusong tapat sa aming pagsamba sa iyo. Naway ang aming buhay, mga salita at mga gawa ay maging handog ng pasasalamat at kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Samahan mo kami
ng iyong kapayapaan, proteksyon, at patuloy na pagpapala sa aming mga pamilya at sa aming pang-araw-araw na gawain. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen at Amen.